Magaling din si Cloty, magaling at saka malakas. Tuloy na ang bakbakang Manny Pacquiao at Joshua Cloty ngayong March 13 sa Dallas Cowboys Stadium sa Arlington, Texas. Noong Martes, January 19, formal na inanunsyo ang laban sa pinakamalaking football field sa buong Amerika. Grande ang ginawang pagpapakilala kay Pacman at sa tubong Ghana, Africa na si Cloty. Kumpleto ang cheering squad ng Dallas Cowboys. Hello boxing fans, especially to all the Filipino people. You know, I like the introduction. It's, I mean, amazing. First time. I'm surprised. I feel like I'm a football player. He's a good fighter and tough fighter, and he's bigger than me, and so I have to prepare hard for this fight and train hard for this fight. Aminado naman ang dating IBF welterweight champion na si Cloty na idolo nito si Pacman. He's a very good fighter and he deserves to be the pound-for-pound fighter. He's the best now and I'm fighting the best. The Cloty bout replaced the hoped-for super fight between Pacquiao and Floyd Mayweather Jr. Napurnada ang laban ng dalawa dahil sa issue ng drug testing procedures. Ngunit last week, kapwa nag-negative sa dope test sina Manny at Floyd Jr. Ngayon, alam ng lahat, wala naman akong tinitik kung ano-ano man at negative naman yung medical ko. Tuloy yung laban namin pero hindi lang sa taas ng ring. Kasi lahat naman ng mga accusations nila hindi naman yung totoo. So, parang excuse na lang yun nila kasi syempre, parang takot naman silang lumaban kay Manny. So, sa lahat ng mga boxing fans, especially to all the Filipinos, sana po panoorin niyo po ngayong March 13. Gagawin ko po ang aking makakaya para manalo at makapagdala naman ulit ng karangalan sa ating bansa. Magsisimula na this weekend ang training ni Manny sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California. Wala sa Pilipinas ang pambansang kamao sa araw ng mga puso. Ngunit ayon sa misis nitong si Jinky, siguro sa Valentine's Day, doon ako mag-Valentine's. Kung pwede nga, sabi ko, after 1 week, pwede ako sumunod. Kung mamimiss niya ako or maiinip siya doon, gano'n. Kung kailangan yung alaga ko doon. So, no choice ako dahil sa work niya. So, mamimiss ko siya. Basta, importante magkasama kami sa araw ng mga puso. Yun. Last week, Krista Ranillo allowed TV cameras to cover a recent cosmetic procedure upang patunayang hindi siya nagdadalang tao. Definitely not pregnant naman talaga. As I've said, I've tried to clarify it so many times. Yun, I can say talaga with a straight face, I'm not pregnant. Hindi ako na mag-comment sa kanya. Kahit ano man yung mangyari sa buhay niya yun. Kaya ano natin siya. Sinagot na rin ng sexy star ang chismis na binigyan siya ni Manny ng negosyo sa Amerika. Wala kaming restaurant. Wala kaming tinayong restaurant na finance niya. Samantala, ayon sa StarTalk host at entertainment editor na si Ricky Lo, ngayong gabi ay lilipad patungong Amerika, lula ng PAL PR 102 si Krista, upang dalawin ang may sakit itong kapatid. Nagkataon lang ba ang pag-alis ni Krista ngayong nasa Amerika rin si Manny Pacquiao? Muli kayang mabuhay ang intriga sa kanilang dalawa? At hindi kaya lalong mapaaga ang pagsunod ni Jinky sa training camp ng asawa? Magbabantay ang StarTalk. Narito naman ang second round o second serving nyo tungkol sa boxing news. Tinalo ni Colombian boxer Carlos Tamara ang pambato ng Pilipinas na si Brian Viloria sa 12th round. Bali, ito ata yung last round, no? Pero kinakitaan na raw ng panghihina si Brian 8th round pa lamang. Kakapusan ng hangin ang dahilan ng kanyang collapse. But Brian regained his consciousness on his way to the emergency room of San Juan de Dios Hospital in Pasay City. Sa ngayon mga kaibigan, si Brian is under observation. Abangan ang ilan pang detalye at updates ng StarTalk tungkol dito. Balitang boxing pa rin mga kaibigan.
hindi ako sigurado. At isa pang istoryang kasasagap lang. Kaninang umaga, makinig kayong mabuti, eksplosibong nakapanayam ng Star Talk ang tiya ni Krista Ranillo na si Miss Suzette Ranillo. Nagsalita na, mga kaibigan. Hindi po, nagsalita na siya nung araw, nung maliit pa siya. Pero ito po yung salitang hinaabangan ng mga chismoso dyan. Nagsalita na po si Suzette tungkol sa umano'y unusual closeness ni Krista kay Pacman. May mensahe po din siya kina Gina Alahar at Bianca King. Panoorin nyo to, mga chismoso. Ito po. The family has been tried by bad publicity. This whole thing has been blown out of proportion by everyone except them. I think with Manny, who has given so much pride to our country, siguro dapat i-focus natin ang energy natin sa contribution niya sa ating bansa. So, kung ano man yung mga problema nila, let's set that aside. Kasi alam mo, ang na-contribute ni Manny sa bansa, palagi ko, mahirap na or baka hindi na mapantayan ng kahit sino ang Pilipino. Sister Gina, kung ano man ang naging marital issues mo, sana huwag ka mag-fault find, lalo-lalo na kay Krista. You know in your heart what the real reason kung bakit nagkaganon ang marriage ninyo. I pray that sana you can rise above this trial of yours, just like anyone else who meron man trial, that we can all rise above our trials so that we can be an amazing witness to God's grace. Okay, to Bianca, pasensya ka na kung meron man naglabas ng gamit mo sa tent. But I just want to let you know, and once and for all, hindi ako ang naglabas ng gamit mo sa tent. For whatever reason that you got offended, pasensya na lang, that's part of showbiz. But just like what I said, I did not take your things out of the tent. If people said that I did, that is pure hearsay. So, alamin muna natin kung anong totoo. My family is not perfect. But one thing I can say, Krista is not a bad person. She may not be perfect, but she's not a bad person. As a matter of fact, she's a very loving person. She's a very giving person. And I'm proud of my family. I'm proud of Krista. Well, no matter what, in spite of everything, our love for you, Krista, is unconditional. And that will always be that way. It will always be the same. Later! Pagkakaban sa kanya ng talent management arm ng kabilang istasyon, sasagutin mismo ni Ricky Lo. Up next!